Dalawang traffic enforcer sa Mandaluyong at Pasig ang nahulikam na tumanggap umano ng kotong mula sa hinuli nilang motorista. Inimbestigahan na ng mga otoridad ang mga insidenteng ito. Wala pa rin pahayag ang dalawang naturang traffic enforcer sa mga paratang sa kanila. Nakatutok si Steve Dailisan, exclusive! Kuha ang video na ito ng isang concerned citizen sa Shaw Boulevard, kanto ng EDSA Kamakailan. Isang closed van ang pinara ng isang Mandaluyong traffic enforcer. Nilapitan ng enforcer ang driver at tila hininga ng papeles. Sinipat-sipat muna ito ng enforcer saka naglakad palayo. Ilang saglit lang, ang driver ng closed van muling nagpakita. Tila patay mali siya kunyari ang enforcer at naglakad ng kaunti saka kinausap ang ilang commuter na nagtatanong ng direksyon. Bumuntot naman ang driver na naglabas ng tila pera sa kanyang bulsa, saka ito binilang. Sa pwestong ito ng tindero ng candy tumayo ang enforcer, kunwari bumili pa. Ang driver, isiningit na ang hinihinalang kotong money sa paninda. Sa puntong ito, ibinalik ng enforcer ang papeles ng driver. Pag alis ng driver, huli cam si enforcer habang kinukuha ang inipit na pera, binilang, saka ibinulsa. Ipinapanood ng GMA News ang video na ito kay Mandaluyong City Mayor Benher Abalos. Dismayado raw siya sa pangungutong ng kanilang enforcer na nakilalang si Rolando Fuentes. Agad pinatawan ito ng 3 months preventive suspension. Nakita naman natin, nag-abot ng pera ni walang bilili mo si candy, yung tao, ika nga. No? So, we must work through these legal issues first. Pero for the meantime, I assure you, no, he will be suspended preventively. No? Hindi mo na siya papasok. Binalikan ng GMA News sa pwesto ang enforcer na si Fuentes, pero di raw siya pumasok ngayong araw. Nakausap namin siya sa telepono pero tumanggi na siyang magkomento. Hindi rin niya kinumpirma kung siya nga ang nakunan sa video. Saka na lang daw siya magsasalita kapag umusad na ang investigasyon. Yung kalokohan ng isa out of 100, medyo nakakasira sa ating lugar. No? Please lang, huwag kayong tumulad sa kanya. Maiiwasan lang daw ang mga insidente ng pangungutong kung walang papayag na magpakotong. Kaya nga ang pakiusap ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong sa mga motorista, huwag na ring udyukan pa ang kanilang mga enforcer na gumawa ng masama. Sakali naman na sapilitan silang kinutongan, maaari raw i-report yan mismo sa numero ng punong lungsod. Ito naman ang kuha sa Pasig traffic enforcer na si Rodolfo de la Cruz matapos daw tumanggap ng kotong mula sa isang motorista. Nakasarado ang kamao na tila may nakaipit. September 16 daw nang hulihin ni De La Cruz ang motorista ang itago natin sa pangalang Mike dahil sa paglabag sa one-way policy. Kinuha raw ni De La Cruz ang kanyang lisensya at nagtungo sa isang outpost kung saan itinuloy nila ang pag-uusap. Pero dahil sa tagal daw bago siya tiketan, kinutuban si Mike at nagsimulang videohan ang pangyayari. Doon pa lang po sa pagsabi ko sa kanya na, sir, tikitan niyo ako. Sige, tikitan niyo ako. Dapat kaagad niyan, tinikitan niya na kaagad ako kung talagang gusto niya akong tikitan. Sabi ko, sir, ayaw niyo parang ibigay sa akin yung lisensya. So sabi ko, sige, kung gusto niyo, pag-usapan na lang natin yan. Doon na raw siya nag-abot ng pangmeryendang 40 pesos. Hindi naman daw tumanggi si De La Cruz. Ayon sa Pasig Traffic Management, umamin na raw ang suspect na tumanggap ng lagay pero hinihintay pa ang kanyang written explanation. Kinumpiska na muna ang paniket at inilipat si De La Cruz habang iniimbestigahan. Pero hindi rin lusot ang motoristang si Mike na nag-alok ng lagay. Takes two to tango, the giver and the receiver, di ba? Di ka naman pwedeng sabihin, tumanggap yan, sino nagbigay? Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras.